Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, November 17, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman nag-resign matapos makaladkad sa flood control scandal. Finance Secretary Ralph Recto, bagong Executive Secretary. Ilang lider ng Kamara naghayag ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga alegasyon ni Zaldico laban kay PBBM, tinuligsa. Daan-daang libong tao nakisa sa anti-corruption prayer rally ng Iglesia ni Cristo. Batid ko na nagda-drug siya. Senator Amy Marcos, direktang inakusahan ng kapatid na si PBBM at First Lady Liza Marcos ng pagkalulong umano sa droga. Sa showbiz, ang pasabog ni Ellen Adarna sa umano'y pangangaliwa ni Derek Ramsey. Third party, kinilala ba? Patok na dinarayo ngayon dito sa Tanawan, Batangas ang Mala Fairy Tale Theme Park. At Fairy Tale Theme Park sa Batangas, patok na pasyalan ngayong holiday season. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi na pumreno si Senator Amy Marcos sa pagtuligsa sa kanyang kapatid na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagdalo sa ikalawang gabi ng anti-corruption rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila ngayong November 17, deretsahang inakusahan ni Senator Amy Marcos si PBBM ukol sa matagal nang umuugong na umano'y bisyo nito. Ayon sa senadora, matagal nang alam ng kanilang buong pamilya ang umano'y pagkalulong sa iligal na droga ng kanyang nakababatang kapatid. Dagdag niya, inudyukan pa niya noon ng kapatid na pakasalan si Liza Araneta sa pag-aakalang makabubuti ito sa kanya. Pero di umano ay drug user din pala ang unang ginang na siyang nagpalala sa sitwasyon. Paliwanag ng senadora, humaharap siya ngayon sa publiko dala ng kanyang konsensya bilang senador at bilang kapatid. Ito na ang pinakamatindi at pinakahayagang pag-atake ni Senator Amy kay PBBM. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Samantala, tinawag naman ng Malacanang bilang desperadong hakbang ang alegasyon ni Senator Amy Marcos kay PBBM. Sa sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa issue ngayong gabi, sinabi niyang walang basehan ang akusasyon. Mayroon rin anyang test noon na kinumpirma ng St. Luke's na negatibo sa droga ang Pangulo. Kaya tanong ni Attorney Claire Castro, bakit hindi tumutol noon pa ang senadora?
Samantala, matapos umugong ang bali-balita ng panibagong balasahan sa gabinete dahil sa flood control scandal, inanunsyo ng Malacanang na tinanggap na ni Pangulong Marcos ang resignation ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amenna Pangandaman. Iginiit ng palasyo ang tungkulin nitong tugunan ang mga alegasyon. Samantala, inanunsyo naman na si Finance Secretary Ralph Recto ang bagong Executive Secretary. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Sa mabilisang press conference Lunes ng hapon, kinumpirma na ng Malacanang na tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amenna Pangandaman. Sa gitna ito ng pagkaladkad ng kanilang pangalan sa flood control scandal. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Unang nadawit sa isyu si Bersamin noong September 2025 matapos akusahan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang isang undersecretary ng panghihingi umano ng 15% cut sa DPWH budget para umano sa Office of the Executive Secretary katumbas ng 427.5 million pesos. Itinanggi ito ni Bersamin at iginiit na wala siyang transaksyon sa DPWH o sa naturang undersecretary. Nitong Biyernes naman, idinawit ni resigned Congressman Saldico si Pangandaman na umano'y kumausap sa kanya ukol sa utos ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget ng DPWH. Noong Biyernes din, itinanggi ni Pangandaman ang akusasyon ni Ko at sinabing pawang nasa kapangyarihan ng Kongreso ang budget bycam. Kasunod ng mga resignation, inanunsyo ng Malacanang na si Finance Secretary Ralph Recto ang bagong Executive Secretary. Bago ang anunsyo ng palasyo, iginit pa ni Recto na wala siyang alam ukol sa anumang palitan ng pwesto. Nitong weekend nang lumabas sa isang news website na sisibakin sa pwesto si Bersamin at papalitan ni Recto. I'm not aware of any yet. Si Recto ay katlong Executive Secretary ng Pangulo kasunod ni na Vic Rodriguez at Bersamin. Dati siyang senador at kongresista at naging Socio-Economic Planning Secretary ng National Economic Development Authority sa administrasyon ni Gloria Arroyo. Papalit naman sa iwanang pwesto ni Recto bilang Finance Secretary si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, habang si Budget Undersecretary Rolando Toledo ang magiging officer in charge ng DBM. Nilinaw ng palasyo na kusa nagbitiw sa pwesto sina Bersamin at Pangandaman, gayunman hindi sila ligtas anumang nagpapatuloy na investigasyon sa flood control anomalies. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kabila ng pagsasangkot ni Zaldico kay Pangulong Marcos na umano'y nag-utos ng 100 bilyong pisong budget insertion. Ayon sa ilang House leaders, buo pa rin ang kanilang suporta sa presidente. Tinuligsa rin ng ilang kongresista ang dati nilang kasamahang si Ko na anila ay siyang pinaka-guilty umano sa flood control corruption issue. Reaction, pero I think by and large, in fact, everybody is in support of President Marcos here. Nagpahayag ng suporta ang mga lider ng iba't ibang partido sa Kamara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga akusasyon ni resigned Congressman Zaldico ukol sa umano'y pagsingit ni PBBM at ex-House Speaker Martin Romualdez ng 100 billion pesos na pondo sa national budget. Sa part 2 ng video statement ni Ko na inilabas nitong weekend, hinamon niya si Ombudsman Boying Remulla at ang Senado na imbestigahan sina Marcos at Romualdez na umano'y kumita ng limpak-limpak mula sa budget insertion. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Pero ayon sa House officials, imbento lang umano ni Ko ang mga alegasyon laban sa magpinsang Marcos at Romualdez. It's quite unbelievable na mag-i-insert si Presidente tapos hindi kami ang magbe-benefit na taga-North. Kasi taga-North naman talaga siya. Hindi rin sila naniniwala sa alegasyong pinagbantaan umano ni Romualdez ang buhay ni Ko. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me
if I will talk. All of us can testify that he has no inch of violence in his system. In fact, wala akong kabayo-violent itong tao na to. I can say that. That's why the entire house voted him twice as a speaker. Matagal sila nagsama at wala namang ganyan sigurong relasyon. So, for him to accuse anybody at this point in time, I think is very presumptuous Kasi siya na nga yung pinaka-guilty dito Bagamat pasabog ang mga pahayag ni Ko laban sa presidente, ayon sa Ombudsman at sa Integrated Bar of the Philippines, hindi ito magagamit sa legal na mga kaso dahil hindi ito sinumpaang salaysay. The essence why a person's statement is needed to be under oath kasi para din kung sakaling mang na nagsisinungaling siya, pwede siyang makasuhan ng perjury. Dagdag ng IBP, hindi rin basta-basta magagamit sa korte ang mga larawan ng mga maleta na umano'y ginamit sa pag-deliver ng pera na ibinahagi ni Ko online. Madali lang po mag-allege ng ebidensya Yung pong pictures, kailangan i-authenticate yun There must be someone who took the picture and who has personal knowledge kung ano yung laman ng mga maleta. Gayunpaman, sa tingin ng political analyst na si Ronald Llamas, may bigat pa rin ang mga pahayag ni Ko laban sa Marcos administration. Kailangan nila harapin to head-on. Ang problema niya ay marami sa kanyang kaalyado ay involved dito. Kaya dapat, anya, tuparin ni Marcos ang pangakong may mapapakulong na sangkot sa flood control scandal bago magpasko. Dahil kung hindi, baka posibleng ma-impeach siya or magsampa ng kaso ng impeachment laban sa kanya, lalo na mababawasan yung kanyang suporta sa Kongreso. Sa ngayon, target ng Ombudsman na makasuhan ng malalaking personalidad na sangkot sa issue bago mag-December 15. Matinding buwelta ang ibinato ng Communications Undersecretary Claire Castro sa kampo ni Vice President Sara Duterte na anya'y hindi dapat magkunwari ng moral high ground habang hindi pa nasasagot ang mga alegasyon ng korupsyon sa kanya. Ito ay matapos ang panibagong atake sa social media ni VP Sara sa administrasyon. Ayon kay Castro, dapat munang linawin ng kampo ni Duterte ang mga isyung hindi niya na ipapaliwanag ng maayos. Kabilang ang mahigit 125 million peso confidential fund, umano'y ghost students at ghost food packs nung Education Secretary pa siya. Depensa pa ng Malacanang, mismong ang presidente ang nagpasimula ng malawakang investigasyon sa umano'y anomalya sa 2025 budget, kabilang ang mga isyong hindi ginalaw ng nakaraang administrasyon at umano'y ghost project simula 2020. Hindi po tayo naniniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. So sinabi po natin, huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Nag-apply na bilang state witness hinggil sa maanumalyang flood control project si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, sa halip na dumalo sa hearing ngayong Lunes, nagpadala si Bernardo ng sulat na nagpapaliwanag hindi siya makararating. Pero kasabay nito ang pag-apply sa Witness Protection Program. Ayon naman sa ICI, may confidentiality clause sa WPP na nagbabawal kay Bernardo na maglabas ng anumang detalye habang nakabinbin ang kanyang aplikasyon. Isinumite rin niya ang kanyang secondary affidavit, ang parehong affidavit na binasa niya sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang linggo. Matatandaang idinawit ni Bernardo sina Senator Cheese Escudero, dating Senators Bong Revilla at Nancy Binay, at resigned ako Bicol Representative Zaldico at iba pa sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Git niya, 15 hanggang 25% ang umano'y kickback na natatanggap ng mga opisyal sa kada proyekto. Naku po, para sa ating mga motorista, may panibago na namang dagdag presyo sa krudo ngayong linggo. Sa inilabas na abiso ng mga kumpanya ng langis, aabot sa piso at 25 sentimos ang dagdag sa kada litro ng gasolina at ng diesel. Samantalang wala namang galawan sa presyo ng kerosene dahil sa ipinatupad na price freeze. Ayon sa Energy Department, sa unang bahagi ng linggo, nagtaas baba ang presyo ng petrolyo sa world market dahil sa bagong sanctions ng US sa Russian oil at US government shutdown, habang lumagpas ang supply sa tinatayang demand.
Ibinunyag ng aktres at negosyanteng si Ellen Adarna na niloko umano siya ng asawang si Derek Ramsey sa kasagsagan ng kanilang pagsasama. Lumabas ang revelasyon ilang araw matapos ang kanilang wedding anniversary noto lang November 11. Sa kanyang Instagram stories, nagpost si Ellen ng mga screenshot at video kung saan ipinaliwanag niyang nalaman niya lang umano. Ang umano'y panlirin lang sa kanya makalipas ang ilang linggo. Ayon kay Ellen, nangyari ang umano'y cheating ng aktor siya mo 10 araw pa lang nang maging sila. Sinagot naman niya ang tanong ng fan kung bakit nagawa pa niyang magpakasal kay Derek pero ang sagot niya, wala siyang alam. Habang may ideya raw si Ellen kung sino ang babaeng sangkot na umano'y side chick ng aktor pero paglilinaw niya, hindi raw ito ex ni Derek. Ayaw naman ng pangalanan ito ni Ellen base sa payo ng kanyang abogado. Wala pang opisyal na pahayag si Derek Ramsey hinggil sa mainit na isyong ito. Susunod, ilang kaanak ng mga biktima ng EJK umaasang aarestuhin na ng ICC si Senator De La Rosa. At sa showbiz, Bini, ibinahagi ang paglalaan ng parte ng kanilang kikitain sa Binified concert sa mga nasalanta ng bagyo. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tinapos na ng Iglesia ni Cristo sa ikalawang araw ngayong Lunes. Ang dapat sana ay 3-day prayer rally bilang pagkondena sa korupsyon sa bansa. Ayon sa grupo, pagod na rin ang kanilang hanay at nakamit naman nila ang layuning ipanawagan ang transparency sa gobyerno. Naging mapayapa naman sa pangkalahatan ang naturang pagtitipon na siyang dinaluhan ng libo-libong INC members. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Panagutin, yan ang sigaw ng nasa mahigit 650,000 na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sa unang araw pa lang yan ang kanilang 3-day rally for transparency and a better democracy nitong linggo, November 16. Napuno ng mga nakaputi at may imprentang transparency and accountability ang Quirino Grandstand at Luneta. Bit-bit ang kani-kanilang placard. Panawagan nila ang hustisya at pananagutan sa mga sangkot sa korupsyon. Si Tatay Roy na kahit senior na at ikinokonsiderang person with disability ang kanyang asawa, bumiyahe pa mula Cavite. Nakikisa po kami sa peaceful rally na nagagawa sa bansa dahil ang mga taong korupto na yan ay nakakapinsala at nakakatulong sa pagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Hindi rin nakaligtas sa kanyang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Parang may waki-waki po, merong laro pa rin pong nangyayari. Basta ang amin lang po, magpakatotoo na po sila dahil gising na po ang sambayan ng Pilipino at alam na ginagawa nila. Hanggang November 18 Martes ang Transparency Rally, kaya ang mga miyembro ng INC, kanya-kanyang tayo ng tent o anumang masisilungan pampalipas ng gabi. Meron sa mismong grandstand, sa may luneta at kahit sa kalsada, may makikita ring mga silungan. Si Josephine mula pa sa Camarines Sur, aminadong mahirap matulog sa labas, pero para sa kanila anilang pinaglalaban, kakayanin. Sa totoo po, mahirap po talaga, pero kailangan po namin talagang sumunod sa aming pagkakaisa, sa aming kaisahan. Matatanda ang mariing inendorso ng Iglesia ni Cristo ang Uniteam sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Sa kabila yan ng mga issue sa track records, nakalaunay nagkaroon din ng umano'y issue hinggil sa questionableng confidential funds ng BICE at ngayon maanumalyang flood control project sa Administrasyong Marcos. Hindi natin hinahangad ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan. Samantala, nagpatutsada naman si Senator Rodante Marcoleta sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pahayag nito sa video ni Saldico. Ayon kasi kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kailangan mo nang umuwi ng bansa niko para ipa-verify ang konteksto, katotohanan at veracity ng mga naging pahayag nito. Hinggil yan sa pagsisiwalat sa mga umano'y sangkot sa budget insertions na napabilang pa nga ang Pangulo at ipanotaryo ito para maging opisyal.
Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito? Habang may pasaring ding muli si VP Sara sa Pangulo. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Ngayong ikalawang araw sa pagtatapos ng programa, muling lumagpas sa mahigit 250,000 ang tao na dumalo sa Quirino Grandstand. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sinabi ng ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na hakbang patungo sa hustisya kung aarestuhin ng International Criminal Court si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hamon naman ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti kay de la Rosa. Harapin na ang issue. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Hindi ko siya maakap kasi wasak na to po sir yung bungo niya. Sariwa pa rin ang sakit at pait na dinanas ni Nanay Salvacion 8 taon matapos patayin sa harapan ng kanyang bahay ang panganay na anak na babae. Aminado siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang kanyang anak na si Cristita, kaya niya ito isinuko at isinailalim sa Barangay Drug Rehabilitation. Pero hindi niya alam na ito din ang mitsa ng pagkasawi ng kanyang panganay. Tapos nakarinig na po ako ng putok isa. Dito na siya pinutukan sa pinakapuwet, tago sa kanyang ari. Tapos yung tatlo po, sunod-sunod yun, sa ulo na po. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magbago. Kamakailan sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may kopya siya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa ang hepe ng National Police sa war on drugs ng Duterte administration. Para kay Aling Salvacion, Magiging bato na siya ngayon. Pagkatawanan niya, pagkabato niya, pag naristo na siya, siguro mag-aano kami, sir, magdidiwa kami ulit. Kagaya pagdiwa namin kay Duterte. Humingi siya ng due process, sir. Bakit kami binigyan nila ng due process? Hindi nga sila kumatok sa bahay namin nung kinuha nila yung biktima namin. napatay din sa war on drugs noong taong 2017 ang 2 anak na lalaki ni Aling Lori. Panalo sa mga pamilya dahil lilitisin din ang isa pang katuwang ni Duterte doon sa kanyang uplantokhang. Hinamon ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti si De La Rosa na umaharap na kung totoo ngang may warrant of arrest laban sa kanya. Ang paghuli doon sa mga tinatawag na mastermind ng war on drugs ay crucial dahil hindi natin nagagawa yan sa Pilipinas, yung manghuli ng mga utak mismo. Ani ni Conti, simula pa lamang ito ng paghahabol ng hustisya para sa mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings. Marami pang dapat gawin at kasama doon ang habulin din yung small fry, ika nga, yung mga mismo kumalabit ng gatilyo. Lahat kayo dapat managot. Ani ni Conti, bagamat walang kumpirmasyon mula sa ICC kaugnay sa warrant of arrest, posibleng confidential pa ito sa ngayon. Sinabi naman ni PNP CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na handa silang ipatupad ang warrant kahit sino pang tao o personalidad ang nakapangalan dito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa ibang balita, naghahanda ang Department of Interior and Local Government na maghain ng administrative cases laban sa 24 na local government officials na umano'y lumipad palabas ng bansa sa kabila ng utos na bawal ang foreign travel sa kasagsagan ng kalamidad tulad ng Bagyong Tino at Uwan. Ayon kay Interior Chief John Vic Remulla, nasa huling yugto na ang investigasyon at nakatakda ng isampa sa Ombudsman ang mga kasong abandonment of duty, gross neglect at insubordination. Dagdag niya, walang politika sa desisyon ng ahensya at nararapat na kasuhan at parusahan ang mga dapat parusahan. Nilinaw naman ni Remulla na hindi kasama sa kakasuhan si Isabela Governor Rodolfo Albano III dahil November 8 pa ito umalis. Isang araw bago maging official ang travel ban, pero naging mali umano ni Albano ang kanyang biro na hindi angkop sa panahon ng bagyo.
Nasa state of calamity pa ang bansa. Lahat ng applications for foreign travel ay dapat direktang sumailalim sa approval ng DILG Secretary alinsunod sa Admin Order No. 6. Kasi may order na kami mag-umalis, umalis pa rin. So, titignan namin yun. Kasi kinukuha namin yung return flight nila, yung mga... But it's a very complicated process eh. Hinatulan ng bitay ng International Crimes Tribunal ng Bangladesh ang dating Prime Minister ng bansa na si Sheikh Hasina dahil sa crimes against humanity at pag-abuso sa karapatang pantao matapos ang marahas na panggigipit sa student protest na nagpatumba sa kanyang gobyerno noong nakaraang taon. Ayon sa tatlong hukom ng tribunal, si Hasina umano ang nag-utos at nag-incite sa daan-daang extrajudicial killings ng law enforcement o otoridad na umabot sa higit 1,400 patay at halos 25,000 sugatan batay sa tala ng United Nations. Nagdiwang naman ang mga biktima sa loob ng korte habang binabasa ang hatol. Nasa self-exile si Hasina sa New Delhi at tinawag niyang bias at politically motivated ang hatol ng korte. Nagkagulo naman sa capital Dhaka at agad na hinigpitan ang seguridad lalo't nalalapit na ang kanilang eleksyon doon sa Pebrero. Certified Binified. Ilalaan po ng Nations Girl Group Bini ang bahagi ng kita sa kanilang darating na Binified concert para tulungan ng mga biktima ng nagdaang bagyong Tino at Uwan. Inanunsyo ito ng grupo kasabay ng kanilang performance sa benefit concert ng musical variety show na asap nitong linggo, November 16. Nagpaabot din na ang Bini ng mga mensahe ng pag-asa, lalo't mapupunta ang kanilang donasyon sa ABS-CBN Foundation na siyang magpapaabot ng tulong sa mga apektadong komunidad. Gaganapin ang Binified Concert November 29 sa Philippine Arena. Sa aming pagbabalik, Fairy Tale Theme Park sa Batangas, patok na pasyalan ngayong holiday season. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kulang-kulang 6 na linggo na lang, Pasko na. Sa naghahanap ng bagong pasyalan ngayong holiday season, pwede pong subukan itong theme park sa Batangas na magdadalawang taon pa lang simula ng unang magbukas. At syempre, dahil nga magpapasko na, tampok na rin dito ang kanilang higanteng Christmas tree. Silipin natin yan sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Hindi mahulugan ng karayom ang mga taong bumibisita dito sa mahiwagang theme park sa Tanawan, Batangas na magdadalawang taon pa lang nang maitataga. Mula sa mga estudyanteng nagpi-field trip at magkakapamilya na namamasyal, dinaragsangan ng publiko ang muling pagbubukas ng J Castle. Tulad na lang ng magkakaibigang ito mula sa Bacoor National High School na walang mapaglagyan ng tuwa. Yung sa basa po doon, yung parang baha po, napakalamig po, tapos mabango din po. Tapos yung sa bola po, napakasaya. Babatuhan po kami, swimming doon. This is the best field trip I've ever been to. Pagpasok pa lang ng gate, bubungad na ang malaking kastilyo na pwedeng ipanglaban sa mga theme park sa ibang bansa. Perfect venue rin para sa piktura ng magkakapamilya, magkakaibigan at maging sa mga nag-iibigan. Patok na dinarayo ngayon dito sa Tanawan, Batangas ang Mala Fairy Tale Theme Park na ito na hindi lang inain sa mga bata, maging sa mga matatanda dahil sa mga adventure rides nito at inflatable playground. Ang mag-asawang senior citizen na ito tila bumalik sa pagkadalaga at binata sa pagbisita rito. Siyempre ang ganda. Talagang maganda. Kaya siguro pag nakapag-ibot-ibot kami sa loob, mas maganda siguro. Ang daming tao pati, parang masaya-saya. Yes, oo, talagang para kaming bata ulit. Oo, para sa lahat ng tao, para sa masa.
pamasa. Tampok rin sa loob ng kastilyo ang interactive games na mapapamangha ka na, matututo ka pa. Kaya naman, patok itong dinarayo ng mga eskwelahan tulad ng pinapasukan ni Teacher Camille. Educational daw po, tapos interactive. Marami pong attraction na fit para sa mga bagets. Hindi lang siya for bagets, pwede rin po siya sa mga young at heart. At meron din po itong mga rides sa likod ng castle. At dahil malapit na ang Disyembre, binuksan na rin sa naturang theme park ang kanilang giant Christmas tree at ang pinakahihintay na Dreamers ng J Castle na pinangunahan ni Maha Salvador bilang celebrity guest. Ako, napakalapit lang, di ba? Sabi nga kanina, pagbukas ko, J Castle is your happy place. At ang daming offer ng J Castle. So, dapat bumisita na, hindi lang ngayong Pasko. Bukas ang theme park tuwing Miyerkules hanggang Linggo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 7:30 ng gabi. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa isang kilalang philosopher at financial theorist na si Nassim Nicholas Taleb. Ang sabi niya, kalahati ng mga tao ang nagsisinungaling sa kanilang mga bibig, habang kalahati naman ang nagsisinungaling sa kanilang mga luha. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Kulang-kulang, 6 na linggo na nga lang po, tingin sa kalendaryo, magpapasko na. Bilang po tayo, mayroon na lang 38 days bago ang masayang pagdiriwang. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.